Bakit ganyan sa diretso? Bakit? San Pedro, ang pangunahing apostol, kapatid ni San Andres. Siya ang pinili ni Jesus na pinuno ng kanyang 12 alagad. Siya ang tumagpas sa tainga ni Malco ng dakpin si Jesus. Itinatuwa ang Panginoon matapos ay ang pagtilaok ng manok ng 3 beses. Sa kanya ipinagkaloob ni Jesus ang susi ng langit at lupa at ang hinirang ng kauna-unahang Santo Papa. Pumanaw si San Pedro na martir sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya sa krus ng patiwarik. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ng pamilya ng yumaong Ginoong Vicente Lina Sr. at Ginang Julita Lina. San Pedro, ipanalangin mo kami. San Andres, isa sa mga unang tinawag na alagad ni Jesus, nakatatandang kapatid ni San Pedro. Si San Andres, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, ay unang naging tagasunod ni San Juan Bautista. Nang kanyang matalos na si Jesucristo ang tunay na Mesiyas, siya ay sumunod kay Jesus. Sila ng kanyang kapatid na mga mangingisda ay tinawag ni Jesus upang maging mamamalakaya ng tao. Pumanaw si San Andres sa pamamagitan ng kamatayan sa krus sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita sa Patras, Grecia. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ni ginagalang Everson Villanueva at pamilya. San Andres, ipanalangin mo kami. Santiago el Mayor, anak ni Zebedeo at Salome, nakatatandang kapatid ni San Juan Evangelista. Siya ang isa sa mga unang tinawag ng Panginoon habang sila ng kanyang nakababatang kapatid at ama ay nasa dalampasigan. Siya ang isa sa 3 alagad na pinili ni Jesus upang maging saksi ng kanyang pagbabagong anyo. Gayon din sa pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ito ang mabuting balita sa kaharian ng Roma at mahabang panahon sa Espanya. Siya ang unang pumanaw sa mga alagad matapos ipag-usig at papugutan ni Haring Herodes pagbalik niya sa Jerusalem. Ang imaheng ito ay nasa pagmamayari ng magkapatid na Ramon at Marlene Panganiban. Santiago el Mayor, ipanalangin mo kami. San Felipe, siya ay mula sa Betsaida ng Galilea na tinawag ng Panginoon na sumunod sa kanya isang araw matapos tawagin sina San Pedro at San Andres. Sa tagpo ng mabuting balita kung saan nagpakain ng Panginoon ng mahigit na 5,000 tao, nabanggit ang kanyang pangalan, kaya tanga niya ang mga tinapay bilang paggunita sa tagpong iyon. At siya ay laging nakahanay na panlima sa bilang ng mga apostol. Si San Felipe ay pumanaw sa Hierapolis, Phrygia, sa pamamagitan ng pagbato at pagpako sa krus. San Bartolome, unang nakilala sa Ebanghelyo bilang Nathaniel, isa sa 12 alagad ni Jesus. Si San Bartolome ay matalik na kaibigan ni San Felipe. Ayon sa tradisyon, ipinahayag niya ang mabuting balita sa Ethiopia, India,
Persia at Armenia, kung saan siya pumanaw sa pamamagitan ng pagpapako at pagpupugot sa kaniyang ulo. Walang ibang alagad ang nagpahayag ng Pagkabuhay ng Panginoon at ang pag-akyat nito sa langit. Ipinahayag niya ang mabuting balita sa Judea, Ethiopia, Persia at Parthia. Pumanaw sa San Mateo matapos ibasibat ni Haring Hyrcanus ng Ethiopia. Ang imaheng ito ay nasa pagmamayari ni Ginoong Nelson Cruz at pamilya. San Mateo, panalangin mo kami. Santiago el Menor, isa sa 12 alagad ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo, siya ay anak ni Alfeo at Maria at kapatid ni Jose. Maliban sa ilang detalye sa kanyang pamilya, sapagkat siya ay hiniram na maging alagad at ito ay tiyak na ginampanan niya ng lubos. Pinaniniwalaang siya ay pinagbabato hanggang mamatay sa Jerusalem. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Ronel Celso Buensuceso at pamilya. Santiago el Menor, ipanalangin mo kami. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Dito ginugunita ang maringal ngunit mapagkumbabang pagdating ni Jesus sa Jerusalem upang tuparin ang kanyang misyon bilang Mesiyas. Sa gitna ng pagdiriwang, ipapakita ng simula ng kanyang pagpapakasakit sapagkat batid niya ang panganib na nakaamba laban sa kanya. Ang tagpong ito ay pagmamayari ng yumaong Ginang Natividad Domingo at pamilya na nasa kasalukuyang pangangalaga ni Ginang Maria Natividad Borlongan at pamilya. Virgen de los Dolores y Misericordia. Sa titulong ito, ipinapakita si Maria bilang birheng nagdadalamhati dahil pinagdusahan niya ang matinding sakit bilang ina sa pagkitil ng buhay ng kanyang anak. Ang 7 dalamhati ni Maria ay sumasalamin sa kanyang pakikibahagi sa paghihirap ni Jesus. Si Maria naman ay tumatayong ina ng awa. Siya ay nagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa mga makasalanan at sa buong sangkatauhan, lalo na sa oras ng pagdurusa. Ang dalawang katangiang ito, dalamhati at awa, ay magkaugnay. Sa gitna ng kanyang mga sakit, si Maria ay naging daluyan ng pag-asa at habag, katuwang ng kanyang anak sa pagliligtas. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ni Ginoong looban sa mga sakit at pagdurusa na kanyang masasaksihan. Ang mga hapis at hirap na ito rin ang ipinagbadya ni Simon kay Maria nang si Jesus ay inihandog sa templo 40 araw matapos maipanganak. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong John Isidore Pablo at pamilya. Ang huling hapunan. Ang tagpong ito ang nagpapakita sa pagtatatag ni Jesus ng sakramento ng Eucharistia, kung saan ibinigay niya ang kanyang sarili sa anyo ng tinapay at alak. Sa tuwing tayo ay kakain ng tinapay na kanyang katawan at iinom ng alak na kanyang dugo, ay ipinahayag natin ang kanyang kamatayan at sinasariwa ang pangako niyang buhay na walang hanggan para sa atin. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginang Nita Panganiban at pamilya. Panginoon, Ikaw ang tinapay ng buhay. Maawa ka sa amin. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Sa katahimikan ng gabi, matapos ang huling hapunan, si Jesus ay pumunta sa halamanan ng Getsemani
Sa kanyang pananalangin, ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagkatakot at pagkapighati bilang tunay na tao. Subalit sa parehong sandali, ipinakita rin niya ang kanyang ganap na pagtitiwala sa pagsuko sa kalooban ng Diyos, Ama bilang tunay na anak ng Diyos. Ang tagpong ito ay paanyaya sa atin na manalangin sa oras ng kagipitan at magpakatatag sa gitna ng pagsubok tulad ng ginawa ng Panginoon. Hindi ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Binibining Pakita Caballero. Maria Santissima de Gracia y Amparo. Isang paglalarawan sa mahal at sakit, wala siyang magawa kundi panoorin si Jesus, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng isang sinuko. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Ronald M. Santos at Ginoong Kenneth Saginsin. Maria Santissima de Gracia y Amparo, Ipanalangin mo kami. Si Jesus sa harap ni Anas. Matapos dakping sa Getsemani, unang dinala si Jesus kay Anas upang litisin tungkol sa kaniyang mga tutok sa mga nakarinig na magpatotoo sa kaniyang mga salita. Dahil sa kanyang matapang na sagot, siya ay sinampal ng isang bantay, isang malinaw na tanda ng kawalan ng katarungan at pang-aabuso sa isang inosente. Sa kabila ng pananakit, nanatiling mahinahon si Jesus at hiningi ang katuwiran ng kanilang ginagawa. Pagkatapos nito, ipinadala siya ni Anas na nakagapos kay Caiphas upang ituloy ang paghuhukom. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Fernel Capiran at pamilya. Ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat, at makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at inudyukan ang mga taong hatulan si Jesus ng kamatayan. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Ariel Tolentino at pamilya. ang pagtatuwa ni Pedro kay Jesus. Si Jesus sa harap ni Pilato ng sapat na sagot upang siya'y hatulan. Pagkatapos, humarap si Pilato sa mga namumuno at sa bayan at sinabi, "Wala akong makitang dahilan upang parusahan ang taong ito." Ngunit hindi tumigil ang mga tao, lalong lumakas ang kanilang sigaw. Hinihinging ipako si Jesus sa krus. Pinipilit si Pilato na magdesisyong salungat sa kanyang budhi. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Carlos Cahida at Binibining Edrialin Rojo at pamilya. Si Jesus sa harap ni Herodes Antipas. Ipinadala ni Pilato si Jesus kay Herodes Antipas. Siya ay matagal nang nagnanais na makakita ng isang himala. Ngunit sa harap ng mga tanong at pangungutya ng hari, nanatiling tahimik si Jesus. Ang katahimikan ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang ganap na pagsuko sa kalooban ng Ama sa gitna ng paghamak ng mga makapangyarihan sa mundo. Dahil dito, hinamak at hininggil siya ni Herodes at ng kanyang mga kawan. Binihisan siya ng marangyang balabal bilang pagtuya sa kanyang pagiging hari bago siya muling ibinalik kay Pilato.
Ang bagong tagpong ito ay sa pagmamayari ni na Ginoong Arbes Ramos at Jenna Kalayag at pamilya. Ang paghagupit kay Jesus na nagagapos sa haliging bato. Matapos magpasya si Pilato na patahimikin ang malakas na panawagan ng madla, inutusan niya ang mga sundalong Romang haliging bato sa loob ng praetoryo. Layunin ni Pilato ang pampawi ng galit ng mga naghabla sa kanya. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ng yumaong ginang Eugenia Panganiban at pamilya. Ang panlilibak kay Jesus. Pagkatapos ng paghagupit, inutusan ni Pilato ang mga sundalo na dalhin si Jesus sa loob ng pretoryo, kung saan nagtipon ang buong batalyon. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Ang sanggit nilang pang-iinsulto habang hinugdan siya at sinuotan ng balabal na purpura. Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluluruhan at palibak na niluhod-luhuran. Ipinakikita sa tagpong ito ang katibayan ng loob ni Jesus na sa gitna ng mga panlilibak at pagkapasakit sa kanya ay hindi siya nanlaban at tinanggap niya ang lahat ng ito ng buong puso. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ng yumaong Ginoong Santiago Crisostomo na nasa kasalukuyang pangangalaga ng pamilya Panganiban at Coronel. Ang pagpuputong ng koronang tinik. Matapos isuot ang purpurang balabal, kinuha ng hukbong Romano ang lilikaw na koronang tinik at ipinutong kay Jesus. Sa gitna ng panguyam, nagpupugay at sumisigaw ang mga kawal, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Tahimik na tiniis ni Jesus ang lahat ng ito. Buong puso suyo tinutupad ang propesiya, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasamaan. Ang korona ng tinig ang kumakatawan sa bigat ng ating mga kasalanan na tinanggap niya upang tayo'y mapatawad. Ang tagpong ito ay mula sa pagmamayari ni Ginang Agnes Victorino at pamilya. Ecce homo. Ang salitang ecce homo ay wikang Latin na ang ibig sabihin ay narito ang tao, na ginamit ni Poncio Pilato nang kanyang iharap si Jesus sa mga taong nais siyang ipako sa krus, batbat ng sugat at tanungin ang ating puso. Nakikita ko ba sa mga sugat ni Jesus ang bigat ng aking mga kasalanan at ang kanyang pag-ibig na walang hanggan? Ang matandang imaheng ito ay sa pagmamayari ng yumaong Dr. Pepito at Dr. Rosario Venco Sunga at pamilya. Ang paghatol kay Jesus. Ipinakikita ng tagpong ito ang pagtakas ni Poncio Pilato sa kanyang pananagutan bilang gobernador na sinasalisag ng kanyang paghuhugas kamay dahil sa kagustuhan ng mga taong ipapako si Jesus sa krus. Mga tao upang ipako sa krus. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Dr. Ariel at Dr. Christy Tempongco at pamilya. Ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ipinakikita ng imaheng ito ang pagpapasa ng krus ni Jesus. Ang kanyang pagyakap sa krus ay tanda ng kanyang pagtanggap ng kanyang kamatayan alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan.
Nang yakapin niya ang krus, ipinagkaloob na rin niya ang buhay niya upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at ipagkasundo sa kanyang Ama sa langit. Ang imahen ito ay sa pagmamayari ng yumaong ginang Virginia Venco at pamilya. Mahal na poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Santa Veronica. Ayon sa banal na tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica na ang pangalay nangangahulugan na tunay na imahen, Veronicon sa wikang Latin, ay ang babaeng nagpunas sa mukha ng Panginoon habang siya'y patungo sa Kalbaryo, kung saan bumakas ang mukha ni Jesus ng 3 beses sa kanyang birang. Sa alaala ni Veronica, tayo hinihimok na makita ang mukha ni Jesus sa kapwa nating naghihirap at mag-alay ng kahit maliit na kaginhawaan sa kanilang mga sugat. Ang imaheng ito ay mula sa pamilya Tanhudco at Ramos sa pagtataguyod ni Ginang Josefina Contreras at pamilya. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. Ang unang pagkarapak ni Jesus. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo, nalugmok at nadapa sa unang pagkakataon sa bigat ng krus at pag-aalipusta na kanyang dinanas. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ni Ginang Jeanette Castro Tan at pamilya. Virgen de las Peñas. Ginugunita ng imaheng ito ng mahal na Birhen na hahapis ang kanyang pagsaksi sa dinanas na parusa at pagmalmalupit sa kanyang pinakamamahal na anak at ating Panginoong Hesukristo sa kamay ng mga tagapagparusa sa kanya. Si Maria sa kanyang pagdaramdam sa pagpaparusang mula sa mga taong pinaghimalaan ni Jesus at minsan siyang ipinagbunyi bilang hari. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng pamilya Santos at Mendoza. Virgen de las Peñas, ipanalangin mo kami. Simon Sereneo. Sa daan patungo sa Golgota, nasa lubong nila isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Si Simon na taga siya at paghihirap ng iba, maging ito man ay malaki o maliit. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Emerson Bundok at pamilya. Ang pagkasalubong kay Jesus ng mga babaeng taga Jerusalem. Habang pasan ni Jesus ang krus patungong Golgota, sinundan siya ng malaking karamihan, kabilang ang mga babaeng taga Jerusalem
na nagdadalamhati at humahabulgol para sa kanyang pagdurusa. Pinatingin siya ni Jesus sa kanila at sinabi, "Huwag kayong tumangis sa akin, kundi sa inyong sarili at sa inyong mga anak." Paalaala ng pagdating ng panahon at ng katuparan ng pangako ng Diyos. Ang pasong ito ay mula sa pagmamayari ng yumaong Ginoong Rudy at Ginang Zenny Carpio at pamilya. Nuestra Señora de la Esperanza de Macarena. Mula sa tanyag na titulo ng mahal na birheng nahahapis sa Sevilla, Espanya. Ginugunita ng larawang ito ng mahal na ina ang kanyang pagkaramdam dahilan sa nasaksihan niyang pagpapahirap sa kanyang anak at ang pagtanggap nito ng krus na tayan. Ngunit si Maria ay larawan din ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus at pangako niyang kaligtasan. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Danilo Eligio at pamilya. Nuestra Señora de la Esperanza de Macarena, ipanalangin mo kami. Ang ikatlong pagkarapa ni Jesus. Ayon sa mahal na pasyon ng Panginoong Jesus, ginugunita ng tagpong ito ang ikatlong pagkasubasog ng krus na kanyang pasan. Inilalarawan ito kung paano niyakap ni Jesus ang sangkatauhan na sa kanyang pagkakatawang tao, ang lahat ng pagmamahal ay kanyang ipinamalas at ang pagkamakasalanan ng sanlibutan ang iginaganti sa kanya. Ang pasong ito ay mula sa pagmamayari ng yumaong Ginoong Aurelio Villanueva sa kasalukuyang pangangalaga ni Ginoong Clark Miguel Villanueva at pamilya. Ang paghuhubad at paghahanda sa pagpapako kay Jesus sa krus. Nang makarating sila sa lugar ng tawagi dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo, si Jesus ay inihanda upang ipako sa krus. Hinubaran siya ng kanyang mga damit at kanilang pinaghatian sa patian nila ang aking mga kasuotan at para sa aking damit ay nagpalabunatan sila. Sa kanyang kahubaran, nakita natin ang ating sarili, mga salanan, marupok, ngunit minamahal. Sa lugar ng kamatayan, nagsimula ang katuparan ng buhay na walang hanggan. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ng pamilya ng yumaong Ginoong Juan Benco. Ang Kalbaryo. Sa Kalbaryo, ipinako si Jesus sa krus. Ang sukdulang anyo ng pagpasiya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Sa gitna ng kanilang pangungutya, tahimik na tinitiis ni Jesus ang lahat, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa lalim ng kanyang pag-ibig. Sa krus ng Kalbaryo, isinasakatuparan ang plano ng kaligtasan. Ang porterong walang bahid ay naghahandog ng buhay upang tubusin ang sangkatauhan. Ang tagpong ito ay mula sa pagmamayari ni Ginang Elena Songkuan at pamilya. Ang paghahabilin. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae na si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Juanito Bustos at Ginang Cecilia Adapon.
Maria Santissima del Mayor Dolor. Ginugunita ng pasong ito si Maria habang ang anak ng Diyos ay nakabayubay at naghihingalo sa krus. Larawan ng isang inang nananatiling matatag sa gitna ng matinding dalamhati. Kasama niya sina San Juan na minamahal na alagad at Maria Magdalena, ang babaeng tapat na tagasunod ng Panginoon. Ang presensya ni Maria ay naging saksi ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal na buo kahit sa gitna ng pinakamasakit na sandali ng pagiging ina. Sa kanyang tahimik na pagtindig, sinasalamin niya ang bawat inang dumaranas ng kirot para sa anak, ngunit nananatiling bukas ang puso sa plano ng Diyos. Siya ang ina na kasama natin sa bawat krus na ating pinapasan. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Heidi Perez at pamilya. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Alam ni Jesus ang maasim na alak sa espongha na nakatusok sa isang sibat ay kanyang sinabi, "Naganap na." Inilukayok niya ang kanyang ulo at si Jesus ay nalagutan ng hininga. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginang Josefina Constantino at pamilya. Panginoong Jesus na nag-alay ng buhay para sa amin, kaawaan mo kami. Ang pagsibat ni Longinos sa tagiliran ni Jesus. Nang lumapit ang mga kawal kay Jesus at makita nilang siya'y patay na, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Ngunit si Longino ay sinibat sa kanyang tagiliran gamit ang sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang tagpong ito ay naganap upang matupad ang nasusulat. Wala ni isa man sa kanyang mga buto ang mababali at titingnan nila ang kanilang inuulos. Ang sibat na iyon, bagaman tila pagtiyak lamang ng kamatayan, ay naging mahalagang patunay ng kaganapan ng paghahandog ni Kristo. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Joe Albert Enriquez at pamilya. Ang pagbababa kay Jesus mula sa krus. Matapos mamatay si Jesus, lumapit si Jose na taga-Arimatea kay Pilato at humiling na makuha ang katawan ng Panginoon. Siya ay isang alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Kasama niya si Nicodemo na minsan ding lumapit kay Jesus sa gabi. May dala siyang pabango, halong mira at aloe, na halos ipahinga, kaya ayaw ng mga Hudyo na manatili ang bangkay ni Jesus sa krus. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Ronel Celso Buensuceso at pamilya. Ang paghahanda sa paglilibing kay Jesus. Ginugunita ng tagpong ito ang paghahanda para sa paglilibing ng Panginoon matapos siyang maibaba sa krus. Si Jesus ay binuhusan ng pabango. Maingat at may paggalang nilang binalot sa malinis na kayong lino ang katawan ni Jesus, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Reynaldo de la Cruz at pamilya.
Jesus, kaagad siyang dinala sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay wala ng buhay. Si Maria, sa kabila ng kalungkutan, ay nanatiling tahimik na nagnilay habang nasa kanyang kandungan ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ng pamilya ni Reverendo Monsignor Emmanuel Venco Suma. Ang banal na bangkay ng Panginoon. Ang Santo Entierro ang tampok na imahen tuwing Biyernes Santo, larawan ng banal na katawan ni Jesus na ibinaba mula sa krus at inihimlay sa libingan. Sa katahimikan ng imaheng ito, ginugulitan natin ang sukdulang sakripisyo ng Diyos na nagkatawang tao, ang kordero ng Diyos na walang kasalanan, ngunit nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang Santo Entierro ay paalala ng dakilang pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na hindi natakot mamatay upang tayo ay mabuhay. Sa pagninilay sa kanyang katawang walang buhay, tinatahak natin ang landas ng pananampalataya patungo sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Ang imaheng ito ay sa pangangalaga ng Sub-Parish Pastoral Council ng San Sebastian. Ang karosa ay sinasamahan ng adorasyon nocturna Pilipina at honoraria ng mga gumagalang na apostoles, mga devoto, at ng mamamayan mula sa San Sebastian. Panginoong Jesus, salamat sa ginawa mong pag-aalay ng buhay para sa aming katulusan. Nuestra Señora Virgen de la Soledad. Inilalarawan ng imaheng ito ng mahal na Birhen na sa kaniyang pag-iisa matapos ilibing ang Panginoon. Pinagbulay-bulayan ni Maria ang mga naging kasangkapan sa pagpapahirap sa kaniyang anak. Gayon din ang kaniyang pananapit sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang imaheng ito ay mula sa pamilya ng yumaong Ginang Soledad Morales. Nuestra Señora Virgen de la Soledad, ruega por nosotros. San Longino. Si San Longino ay ang kapitan ng mga kawal na sumibat sa tagiliran ni Kristo. Siya ang matibay na saksi sa mga kagilagilalas na pangyayari nang namatay si Kristo at tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Sa wikang Griego, ang sibat ay tinatawag na longhe at mula sa salitang ito, hinalaw ang salitang Longino. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ng Pamilya Atienza at Pamilya Navio. San Longino, Panalangin mo kami. San Jose Arimatea, isang mayaman at inagalang na kagawad ng Sanedrin. Si Jose na taga-Arimatea ay isang mabuti at matuwid na tao. Isang lihim na alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo dahil sa matindi nilang takot sa Hudyo. Subalit ng mga tayong Panginoon, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato upang hingi ng bangkay ng Panginoon upang ilibing. Ang imaheng ito ay pagmamayari ni Ginoong Warner Salamat at ng pamilya Treliana.
San Jose Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay ang lihim na disipulo ni Jesus na isang Pariseo na miyembro ng kataas-taasang hukom ng mga Hudyo, kung saan isa rin siya sa mga tumulong kay San Jose ng Arimatea sa pagpapalibing sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Leomar del Rosario at pamilya. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. Santa Susana, isa siya sa mga kababaihang tagasunod ni Jesus, kasama ni Juana Nicusa, na nagtustos para sa ministeryo ni Jesus. Kasama ang ibang kababaihan, hindi niya tinalikuran ang Panginoon mula sa kanyang kamatayan hanggang sa muling pagkabuhay. Siya ay nanatiling tapat kay Jesus. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong John Lemuel Villanueva at Ginoong Takanore Mansisuta. Santa Susana, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ni Juan Marcos. Ayon sa tradisyon, ang kanyang tahanan sa Jerusalem ang pinaniniwalaang kinaroroonan ng sinakulo o ang silid kung saan idinaos ang huling hapunan. Itinuturo niya na gaano man kasimple ay maaaring maging banal na lugar kung gagamitin natin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon at sa pagtulong sa ating kapwa. Ang bagong imaheng ito ay sa pagmamayari ng pamilya Villanueva, Francisco at Umali. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, Ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Betania, tagasunod ni Jesus at pinakamamahal niyang kaibigan. Si San Lazaro ay kapatid ni Santa Maria at Santa Marta na mula sa Betania. Nang malaman na yumao si Lazaro matapos ang pagkakasakit, si Jesus ay tumangis. Dahilan sa kanyang pag-ibig dito at sa pangakong siya ang muling mabubuhay. Muling binuhay ni Jesus si Lazaro, dahilan upang maraming tao ang higit na sumampalataya sa kanya. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginang Elena, Sungkuan at pamilya. San Lazaro de Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania, kapatid ni Santa Marta at San Lazaro. Si Santa Maria ay ang nagpahid ng pabango sa paa ni Jesus sa kanilang bahay sa Betania bilang pasalamat sa pagkabuhay na maguli ng kapatid niyang si Lazaro. Huwaran ng pakikinig sa salita ng Diyos na noong dumalaw si Jesus sa kanilang bahay sa Betania, ay umupo ito sa paanan ni Jesus habang abalang-abala si Santa Marta sa paglilingkod. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ng pamilya Reyes sa pagtataguyod ni Ginoong Ariel Tolentino at pamilya. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta. Una nating nakilala si Santa Marta na taga Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kapatid ni Maria at Lazaro, inilalarawan si Santa Marta sa pagkaabala sa pag-aasikaso kay Jesus nang ito ay tumuloy sa kanilang tahanan. Samantala, itinuro ni Jesus kay Santa Marta ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay, ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Sa huli, si Santa Marta ay naging larawan ng pananampalatayang aktibo na sa kabila ng mga gawain ay nanalig at kumilala kay Jesus bilang Kristo, ang anak ng Diyos, ang darating sa sanlibutan.
Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng pamilya. Salamat. Santa Marta, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, kinilala bilang apostol ni Jesus na sina Santiago Apostol at San Juan Evangelista. Si Santa Maria Salome, sa gisag ang walis, ay isa sa mga naglinis ng pinaglibingan ni Jesus at kasama ni Maria Magdalena na mga unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginang Dolores Vallarta at pamilya. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleopas, ipinapalagay na pinsan siya ng mahal na Birheng Maria, kaya't siya ay malapit na kamag-anak ni Jesus at masugid na tumutulong sa pagpapahayag ng mabuting balita. Si Santa Maria na asawa ni Cleopas ay isa sa mga taong nakatayo sa paanan ng krus bago tuluyang malagutan ng hininga si Jesus. Sa gisag ni Santa Maria Cleopas, ang insensaryo bilang isa sa mga naglinis at nagpabango sa katawan ni Jesus bago ilibing. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng yumaong Ginang Felisa Martin at pamilya. Santa Maria Cleopas, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang babae kung saan pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo. Ipinahihiwatig ng pangalang Magdalena na maaaring nanggaling si Maria sa lugar ng Magdala at naging isa sa mga tagasunod ni Kristo. Nasaksihan ni Maria Magdalena ang karamihan ng mga pangyayari sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Siya rin ang pinakaunang saksi sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ang matandang imaheng ito ay sa pagmamayari ng pamilya Angeles at Renolayan at sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Rudy at Zenny Carpio. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, kapatid ni Santiago, sila ang mga anak ni Zebedeo at Maria Salome. Tinagurian siyang pinakamamahal na alagad dahil sa lahat ng mga apostol, siya ang nagpakita ng lubos na pagmamahal kay Jesus mula sa simula ng ministeryo ni Jesus sa kanyang paghihirap at ipako sa krus. Tanging siya lamang ang nanatili sa piling ng buong mahal at sa kanya inihabili ni Jesus ang kanyang mahal na ina. Isang antigong imahen na mula sa pamilya sa ginsing. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Ang Mater Dolorosa. Ito ang tampok na imahen sa Semana Santa mula pa man noong unang panahon. Sa imaheng ito, sumasalamin si Maria sa lahat ng ina na dumaranas ng pagdadalamhati, ngunit nananatiling matatag sa pananampalataya. Ang kanyang puso, bagaman sugatan, ay puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Ang larawan ng Mater Dolorosa ay paanyaya sa atin na makibahagi sa paghihirap ni Kristo, hindi bilang saksi lamang, kundi bilang mga anak ng ina ng awa na nananatiling kasama natin sa gitna ng ating mga krus. Ang antigong imaheng ito ay sa pagmamayari ng pamilya Balatbat at Laderas. Mater Dolorosa, ruega por nosotros.
Kaya nga eh. Ipasakaali ang kaharian niya. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ang aming kakain, ang aming